What's up mga ka-amazing at ka-marites? Ayan, panibagong araw, panibagong kwento na naman, syempre. Wala naman. Syempre, lagi namang walang bago, pero lagi tayong may kwento. De, ayun, napag-isip-isip ko lang. Actually, marami na rin naman nagsasabi sa akin ito. Isa sa mga nagsabi sa akin ito, yung one of my closest relatives in Philippines. Meron silang group sa mga big bikes. Yan. Actually, inspired ako talaga. Mahilig din ako sa mga motor. Ever since, mas hinahangaan ko yung mga naka big bikes, motorcycle, mga naka underbones, yung mga Thai concept na nauuso, yung mga Japanese concept na nauuso na yan, yung mga talagang unique concept talaga, yung mga especially yung mga motorcycle modifications at saka restorations. Gusto ko yan. Sabi ko nga, dumating man yung time, wala rin man tayo, bigyan tayo ng chance ni Lord na magkaroon ng talagang sapat na income at nakakatulong sa ibang tao, especially dun sa pamilya natin, di ba? Gusto ko sana yung dream house ko, meron akong isang parking. Yung parking ko is, ano sana yun? Gusto ko, meron akong andun yung mga collections ko ng big bikes. Andun yung mga collections ko ng motorcycle. Hindi naman ako ganun ka-choosy, pero gusto ko kasi mga vintage at saka yung mga talagang maganda, yung mga talagang malakas yung dating, di ba? Actually ako mas hinahangaan ko yung mga classic motorcycle, classic big bikes, classic motorcycle, yan. Gusto ko po yung mga yan. Well, anyway, mabalik tayo doon. So, ayun, bakit hindi daw ako mag-review? So, syempre, hindi naman natin kaya mag-review dito ng mga big bikes or what. Although, pwede naman, but doon muna tayo syempre sa pinakamalapit. And of course, isa sa mga, kung matatanong niyo pala, or kung hindi niyo na alam, gusto kong i-inform sa inyo na dito sa United Arab Emirates or UAE or in Dubai and Abu Dhabi, so yung mga city, usong-uso na po dito at saka well-demand na po dito yung mga e-scooters. Tama po. Oh E-scooters. So, my e-scooters. God. Ano ba yung e-scooters? E-scooters yung electric scooters. So, nauso ang e-scooter yung mga dipadjak, di ba? Mga dipadjak. Yan, parang ganito. Oh, di ba? Galing. So, ayan. Nauso po yan. So, ngayon, ang uso na dito ngayon talaga, at saka syempre, modernizations ba, at saka yung, high technology, nauso na yung electric scooters, which you don't need to do a kick scooter or manual. Ita-throttle nyo na siya. May throttle na siya and it works with the motorized. So, electric po. Charging siya. So, ang gandahan din kasi dito, hindi naman ganun kataas ang consumption ng electricity and kasama siya sa binabayaran yung rent. Kaya, ayun. So, nauso na yung mga electric scooters. So, I'm going to have a review in scooters. So, dito sa UAE, ito po yung mga approved na scooters. Yun yung e-scooters, yung standing, sinasabi nila. Meron din tayo ditong electric motorcycle. Meron din tayo electric bikes. So, yun po yun. So, ayun. I-review natin yung scooter. So, ngayon, meron kaming unit na ipapakita sa inyo, which is popular din naman siya, pero a day along, parang magkakaroon ako ng mga full review. Actually, I have a group here. May mga group po dito. So, syempre, parang Pilipinas din yan. Nangunguna, mga kabayan. Kaway-kaway, mga kabayan dyan na nag-scooters. So, paalala rin din pala, para dun sa mga ka-riders natin dyan, mga kapapsi natin, mga kalodi cakes natin dyan, mga ka-amazing natin. Every time na magra-ride tayo, always wear a proper safety gear. Ano po yun? Siyempre, unang-una helmet. Second po is yung vest. Light vest or yung reflectorized vest natin. Or kung meron kayong armor vest, mas maganda. Elbow and knee pads. Kung kaya naman, kung mas maganda. Siyempre, maporma din naman yun. Pero hindi lang siya sa maporma. Safe din siya. Another thing is, if you're going to wear with the flip-flops, okay lang naman po. Pero you should always wear a socks. If not, pwede kayo mag-wear ng sandals or closed shoes. Mas maganda po. Then, yung iba, yung mga ibang do's and don'ts natin at saka yung guidelines, i-vlog ko yan sa susunod. So, ngayon, focus muna tayo sa mga specifications, di ba? So, para ba yan? Pasok tayo, tingnan natin na yung unit natin doon at i-review na natin siya. Ready na ba kayo? Are you ready? So, ito po yun.
Ayan, mga ka-amazing at kamarites, ito nga pala ang aming Jetson Bolt Junior Modified. So makikita nyo, pinalitan namin ng upuan. So we just change the seat, we just add on a step natin foot peg, yung rear fender niya na carbon fiber, tapos yung front suspension niya is from Fido, and also the mugs from Fido. Naglagay din kami ng LCD USB LED lamp in front, tapos yung handlebar and stem. So, nag-add din kami ng mga bags and stickers. So, ayan, medyo pogi na siya. Cut na rin pala yung seated niya at saka yung front fender niya. So, ayan po. Ayan ang aming Jetson Bolt Junior Modified. At ayun na, mga ka-amazing. So, nakita niyo naman siguro, di ba? Yun po yung Jetson Bolt Junior, kasi sabi. Well, actually, meron siyang 4 na klase ng Jetson. Ang Jetson Junior. Ito po. Ito. And then, yung sa atin, ito po talagang itsura niya. It's yung Jetson Bolt Junior. Ayan naman yun. Yan. Okay. At meron din tayo tinatawag na Jetson Bolt Pro. Ito po yun. Yan. At yung isa, yung tinatawag din nila Jetson Haze Bolt. At ito po yun. Woo! Yan. Yan po yung 4 na Jetson na medyo in demand dito talaga sa atin. So, syempre kung mapapansin nyo yung Jetson Bolt Pro at yung Haze, meron siyang pedal. Yes, tama po kayo. Electric bicycle po siya. So, si Jetson Bolt naman Junior, yung sa atin, is totally electric scooter kasi pang ano po siya, designed for a lady, for a woman, and for teens, di ba? And si Jetson Junior naman, it was launched and for kids. Para po siya, classified po siya para sa mga bata. Yung mga batang mahilig na mag-scooters, mag-motorcycle, yung papakatagad ng hilig nila. So, yung Junior po, napakaganda po nun. And then, yung mga specifications nakalagay naman dyan, i-search lang, tignan nyo lang yung Jetson official page nila. At saka, ayun po. So, gaya ng sabi ko sa inyo, marami pa tayong i-review. Kasi doon pa lang sa group namin, iba't ibang klaseng unit na meron kami. So, lahat po yun i-review natin, including dun sa mga owner, para makilala nyo yung mga kasama ko mag-vlog. So, exciting po. And at the same time, pupunta rin tayo dun sa mga shop, magre-review tayo at magkakaroon tayo ng mga updated vlogs at saka mga updated na e-scooters na parating ngayon, 2024. And, syempre, pag-uusapan din natin yan, of course, yung budget matter. Kung well-budgeted ka, na talagang nagtitipid ka, merong designated scooters na para sa'yo na talagang quality naman. At kung talaga naman, na gusto mong bumili na ng isang bilihan na lang na wala ka nang gagawin at wala ka nang i-modify, well actually, yung mga e-scooters dito is pwede siyang i-modify 100%. Para din talaga siyang motorcycle or para siyang motor na mga underbone. Pwede nyo pagandahin, pwede nyo patulinin, pwede nyo pabagalin, lahat pwede. Walang imposible. Diba? So, kailangan lang talaga maalam kami. Alam mo yung mga key points. Kasi, syempre hindi lang tayo basta kaligot. Kailangan din natin alamin yung mga health and safety first. Diba? Yung health and safety precaution natin. Lalo na yung mga pag-install ng mga batteries and everything. So, medyo rare din, medyo risky po yan at saka nakakatakot kung wala ka talagang idea. Pero kung may idea ka naman, alam mo naman yung ginagawa mo, and you are very much confident to do that, so, definitely, you can do it. You can even modify an e-scooters with 100 cc and above. Tama po yan. Didiscuss din natin yan sa mga susunod. So, paano ba yan? Mga ka-amazing kamarites, gaya na sabi ko sa inyo, palagi tayong may bagong kwento. At umpisa natin yung mga reviews na yan. At saka syempre sa mga reviews na yan, sasamahan natin ng mga kalokohan, lalo na pag nagalala nyo yung grupo ko. Diyos ko, talagang kumpleto naman kami. At saka, yun nga, syempre hindi naman maiwasan yung mga malulokot, makukulit. Pero kagandahan sa amin is, para-para kami ng hilig. Diba? So, lagi lang tatandaan, ride safe, mga ka-riders, mga ka-lodi cakes dyan, mga ka-popsicles, yung mga ka-amazing and kamarites natin. Huwag po tayong maging mapasama sa mga kamote riders. Actually, there's a lot of sweet potato riders here or kamote riders na tinatawag. So, marami po.
nakakahiya man sabihin, may mga kabayan din na gano'n, na masyado silang kampante, akala nila gano'n, akala nila pwede, which is sometimes alam din naman nila bawal, but they are still doing it with the wrong way. So kaya po naghihigpit yung RTA dito. RTA is just like LTO in the Philippines. They are the one who designate to check and update the rules and regulations here in Dubai when it comes to vehicular policies. So sila po yan, kanila ang road. Sila ang parang SPG tol. Ano ba to? Patrol group ba yun? SPA, basta yun na yun, yung sa Pinas. So, nalimutan ko, basta LTO lang yung naalala ko eh. So, ayun po. Maraming salamat. So, gaya na sabi ko, don't forget to follow, share, and subscribe in our accounts. At saka, paki-share na lang din. Para kahit paano, expose natin at mapalaganap natin yung mga adhikain. Hindi, yung mga guidelines at saka syempre yung mga safe na rin talaga. Para iwas accident tayo. Although ang accident, hindi naman natin masabi, accident and incident, hindi natin malalaman yan. Pero as much as possible na nag-iingat tayo, perfect tayo. At laging magdadasal kapag magra-rides. Okay? Tama ba yung mga ka-amazing ko? So, sa susunod ulit na review, susunod natin i-review naman is yung unit ko naman. Yung unit ko nga pala kay Madam yun. So, kay Madam Camaritas yun. So, actually, minodified yun. So, sinabi ko na yun dun sa, sa voice over ko. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. So, bye for now. Bye-bye!